Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayogman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Magandang umaga, kaagapay! Welcome sa programa na kung saan may usapang negosyo, trabaho at pag-asenso
Entre Pinoy Espesyal. Dito lang yan sa paborito mong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po, si Arwel Mendoza, ang muli nyo pong makakasama ngayong umaga. At tayo po ay nagbo-broadcast mula po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. Ang ating palatuntunan syempre sa bayan ng napapakinggan over 702 DZAS AM Band. Kaya po sa ating mga masugid nating tagapakinig sa pamamagitan ng kanilang portable missionary radio at transistor radio, hello po sa inyong lahat. Ganon din sa ating online listeners via website na febc.ph at sa ating pinakabagong official mobile app ng 702 DZAS. Kagapay, kung ikaw, wala ka pa nitong ating app sa inyong mga gadgets, libreng-libre mong madadownload yan sa Google Play Store at sa Apple App Store. Through this app, kagapay, 24/7 mo nang mapapakinggan ang mga paborito mong programa dito sa ating himpilan as long as meron kang internet at data. At syempre, binabati na rin natin ng good morning ang ating team online na nanonood sa ating ongoing Facebook, YouTube live streaming. Hello po sa inyong lahat at huwag kalimutan na i-share ang link ng live stream na ito sa inyong mga social media accounts at group chat. At kung ikaw naman, meron kang mga mensahe, mga komento o nais ipa-shoutout, feel free to post that sa ating comment section at maya-maya lamang lahat yan. Syempre, excited na kaming mabasa yan. Kaya magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe. Kamusta ka kaagapay? Ngayon nga po ay Tuesday. It's June 17, 2025. Kalain mo yon? Nakakailang araw na tayo sa buwan ng Hunyo. At kamusta po ba ang inyong araw so far? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayon at mayroong ngiti sa inyong labi. Ano ba ang mga pinagkakaabalahan nyo ngayon mga kaagapay? Lalong-lalo na yung ating team bahay na lagi pong nakatutok sa ating programa, sina nanay, tatay, lolo at lola. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat dahil patuloy po kayong nakatutok dito sa ating programa. Lalong-lalo na alam namin na busy po kayo sa inyong mga gawaing bahay. Nako baka yung iba po sa inyo busy sa paglalaba, sa paglilinis, merong general cleaning sa kanilang tahanan o di naman kaya sa oras na ito nag-e-enjoy na ng masarap na pananghalian o nagpe-prepare pa lang ng lunch. Sige nga, mag-lunch check na po tayo kaagapay. Ano ba ang inyong masarap na pananghalian sa araw na ito? Share mo na yan sa ating comment section. At syempre, binabati din natin ang ating mga kaagapay na motorista na palagi ang nakikinig sa atin habang sila ay nabiyahe. Hello po sa inyo at ingat po kayo sa inyong pagmamaneho at kung medyo traffic o mabigat ang daloy ng trapiko, well, ganun talaga. Lalo na dito sa Maynila, parte na yan ng ating pang-araw-araw na buhay ang mabigat na daloy ng trapiko. Kaya palagian po tayong magbaon ng mahabang pasensya at huwag pa iiralin ang init ng ulo. Gaya ng paalala namin dito, avoid road rage. Nako, yan ang iiwasan natin dahil wala naman pong magandang epekto kung lagi tayong, sabi nga ng mga millennial, mga patola lagi. Lagi natin pinapatulan yung mga bagay na nang-distract sa atin. So, kalmahan lang natin at samahan niyo po kami dito sa ating programa dahil ngayong araw, sa Patok na Negosyo, ay mayroon po tayong makakasama na mga matagumpay na negosyante at tiyak kagigiliwan po ninyo ang kanilang negosyo. Dahil ito po ay may kinalaman hindi lang sa kalusugan ng ating mga chikiting, maging sa ating mga adults. Interesting po ang ating magiging kwentuhan at syempre, ibabahagin din nila sa atin ang kanilang journey sa pagbe-business na tiyak, ating kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kaya abangan mo yan sa ating
patok na negosyo segments. And also sa ating mga celebrants today, happy birthday and happy anniversary. At ang aming dalangin ay pagpalain po kayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw, and may you enjoy your special day kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. At binabati na rin natin yung ating mga taga-subaybay at taga-pakinig na present na sa ating programa. Good morning kina Ate Karen and Mind Damian na nasa Japan. Hello po sa inyo. And Ate Karen, patuloy po kayong magpalakas. Bumabati na rin tayo kay Nanay Sonia Eusebio Casera at sa ating mga kapatid dyan sa Norzagaray, UGCC. Ganun din kay Ate Rosalinda Manzano, kay Ate Len Agdon Reyes from Palayan City, Nueva Ecija. At magandang umaga din kay Kuya Epifanio Salvador na laging sinishare ang ating live stream. Hello po sa inyo. At maging kay Ate Nora Cancela at Ate Nora Cabanto. Good morning po sa inyong lahat. At kami po dito sa 702 DZAS, we're all excited na ihatid sa inyo ang Entre Pinoy Espesyal. Kaya naman, sa ating pagpapatuloy, heto na, mainit-init pa. Atin na pong pakinggan ang inihandang Baon. It's Baon time! Himig ng tagumpay para sa isang Filipina mezzo-soprano. Hello kaagapay! Isang matamis na tagumpay ang tinamo ni Michelle Mariposa, isang rising Filipina mezzo-soprano matapos siyang magwagi sa 2025 La Font Competition ng Metropolitan Opera na ginanap sa New York, isa sa mga pinakaprestihiyosong patimpalak sa mundo ng opera. Mula sa 9 na finalists, si Michelle ay napabilang sa 5 itinanghal na panalo at tumanggap ng cash prize. Ang kanyang makapangyarihang tinig at damdaming ibinubuhos sa kanyang pagtatanghal ang nagbigay sa kanya ng pagkilala at respeto mula sa mga batikang hukom ng opera. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang tropeyo. Ito rin ay ang nagsisilbing paanyaya sa mas malaking entablado. Bukas na ngayon kay Michelle ang mga pintuan ng mga prestihiyosong opera houses sa buong mundo. At sa bawat pagtatanghal niya, bitbit niya ang talento at dangal ng pagiging Pilipina sa larangan ng klasikal na musika. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagdapon. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. Maraming salamat sa inihandang baon na yan at patuloy po tayong sumasaludo sa ating mga kababayan na patuloy na nagpapamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan na siyang nagbibigay ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. At ngayon naman, dadako na po tayo sa ating Action Line segments na kung saan hatid po namin ang mga mahalagang impormasyon at mga job opportunities para po sa ating mga negosyante dyan na mayroong job opening or job hiring sa inyong mga kumpanya at nais nyo pong maghatid at mag-offer nito sa ating mga kababayang naghahanap ng kanilang trabaho. Aba, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming himpilan upang malaman ang mga mechanics at ma-announce po namin ito on air dito mismo sa ating palatuntunan. Maaari po kayong tumawag sa aming landline number na 8654-3322. Again, 8654-3322 or magpadala po kayo ng mensahe. Ibigay niyo po sa amin yung full details ng inyong job opening sa aming email address na dzasinfo@febc.ph dzasinfo@febc.ph. At dito po sa sariling atin, sa Far East Broadcasting Company Philippines, nananatiling bukas ang mga job opportunities para po sa inyo mga kaagapay na nais maging part ng ating ministeryo. Narito po ang ilan nating job vacancies. Dito po sa Manila, ang ating head office, ang 702 DZAS ay kasalukuyang naghahanap ng production technician para sa ating RTV department.
ang 98.7 DZFE, yan po ang ating classical FM music station, ay in need po ng production assistance. Ang ating CCRD department naman po ay kasalukuyang naghahanap ng community relations officer. Dako naman tayo sa ating regional stations. Ang ating himpilan sa Bacolod City, ang 1233 DYVS ay mayroon pong job opening for production assistant para sa kanilang social engagement. Ang 103.3 DXJL sa Cagayan de Oro ay naghahanap po sila ng radio technician at office assistant. Ang ating station naman sa Davao City, ang 1197 DXFE ay in need po ng production assistant para sa kanilang social engagement at announcer-producer. Ang ating station naman sa Tacloban, ang 97.5 DYFE ay mayroon pong job opening for production assistant para sa kanilang social engagement. At ang ating stasyon naman sa 1116 DXAS Zamboanga ay mayroon pong job opening for production assistant. Kaagapay, kung napag-pray mo na at talagang desidido ka nang maging kabahagi ng ating ministry, i-ready mo na ang iyong updated resume. Huwag kalimutan na samahan yan ng iyong recent 2x2 photo at ipadala po iyan sa aming email address na recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. At para malaman pa po ninyo ang mga detalye about sa ating job openings, bisitahin lamang po ang aming website na febc.ph at i-click naman po yung ministry opportunities. At sa paglipas ng panahon, ang inyong Far East Broadcasting Company Philippines ay patuloy pong naghahatid sa inyo ng mga tamang impormasyon at mabuting balita ni Kristo. For 77 years, patuloy po nating itinataguyod ang misyon na ibahagi si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting kaparaanan. Alam nyo, milestone po ito na tayo po ay umabot ng mahigit 7 dekada. Alam nyo po ba ang sikreto? Dahil po yan sa kabutihan at katapatan ng Diyos at syempre, kaakibat niyan ang inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta sa ating ministry. Kaya naman kaagapay, kung nais po ninyong patuloy pa na magpahatid ng inyong pinansyal na suporta upang mapalakas ang 13 himpilan ng FEBC from Luzon, Visayas to Mindanao, again, bisitahin po ang aming website na febc.ph at i-click naman po yung donate button to know more about the details. So once again, salamat po mga kaagapay. Talagang sa habag at biyaya ng Diyos, tayo po ay nagpapatuloy. We are non-profit and non-commercial station. Tanging ang Diyos at kayo po mga kaagapay na sumusuporta ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy. At ang ating theme this year for our 77th anniversary, Until All Have Heard. Hanggang sa marinig ng lahat, hanggat bukas ang pulang ilaw sa ating himpilan, hindi po tayo titigil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at mabuting balita ng Panginoon, maging ng mga tamang impormasyon para po sa inyo mga kaagapay. At ngayon naman, dediretso na tayo sa ating Patok na Negosyo. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. Patok na Negosyo. At ikaw pa rin ay nakikinig at nanonood sa Entre Pinoy Espesyal. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza at sa mga kakatune in lang sa ating himpilan, welcome po sa ating programa. At dito po sa Patok na Negosyo segment ay muli po tayong makatutunghay at makaririnig ng isang panibagong kwento sa pagnenegosyo, hatid sa atin yan ng ating Entre Pinoy at Entre Pinay. And this morning, isa pong matagumpay na Entre Pinay ang ating makakasama upang ibahagi po ang kanyang kwento sa pagnenegosyo at katulad nga po ng aking nabanggit sa ating simulain, nako, kagigiliwan nyo po ang kanilang negosyo dahil ito po ay may kinalaman sa
kalusugan para po sa ating mga kababayan. At siya po ang owner ng Health Fusion. Kaya i-welcome na po natin ngayong umaga dito sa Entrepinoy Espesyal si Ma'am Erilyn D. Miss Erilyn, good morning po. Good morning. Thank you sa introduction na napakaganda. Napakaganda, yet napakahaba. Ano? Ayan, salamat ma'am ha sa inyong efforts at sa inyong oras na bumisita sa aming studio at makapagkwentuhan sa inyo at ma-share po ninyo ang inyong business journey. And kamusta naman po kayo, Ma'am Erilyn? Ngayon, okay naman. Gearing up for 6-6 for double digit. Ah, Buong team, yeah. Oo nga. At sa mga online viewers po natin, inyo pong natutunghayan talagang blooming at napaka-fresh naman ni Miss Erilyn. Mamaya i-share niya sa atin ano ba yung secret ng pagiging fresh. Ano. Pero bago po natin simulan itong ating talakayan, Miss Erilyn, baka meron muna kayong gustong batiin o i-shout out this morning. Siguro shout out to Sparkplug and Health Fusion team na nanonood. Hello guys. Ayan, hello po sa inyong lahat. So, as we start, Miss Erilyn, kayo nga po ang owner nitong Health Fusion. Can you share sa ating mga viewers and listeners, ano ba itong Health Fusion at ano po yung nature ng inyong negosyo? So, si Health Fusion ay isang brand of gummy vitamins. Nag-start kami noong 2017. And lumaki kami nung pandemic. It was a brand na born from the house. And ngayon, after how many years, naging isang marketing agency na rin kami aside from having our own products. So, ito ay mga gummies, ano? Yes, gummies. So, it's an alternative way of consuming your daily nutrition. So, para naman hindi na boring yung mga pag-take ng pills, pag-take ng syrups, wala nang, sa mga nanay dyan, wala nang pahirapan sa pagpa-take ng mga bata. And iba kami sa chewables because chewables, nalalasahan mo pa rin yung gamot. Doon sa kahit sa na naswallow mo na, talaga, no? yes. Oo, naiiwan yung lasa. Oo. So, yan po ang kanilang produkto, which is mamaya, aalamin pa natin, i-share sa atin ni Miss Erilyn yung detalye ng kanilang mga patok na produkto dito sa Health Fusion. But for now, Miss Erilyn, please take us back sa simulain nitong inyong negosyo. Paano ba nabuo? Paano ba at kailan nabuo ang Health Fusion? Si Health Fusion, nabuo noong 2017. It was founded by me and my husband. It's mainly siya for passive income. Because meron kaming growing family and nag-isip kami ng anong pwedeng business na nasa linya ng family businesses namin. Meron kaming gustong, since nasa distribution kami, meron kaming gustong ipadala na brand from US. Pero hindi sila responsive. Kaya naisipan na lang namin na gumawa ng sarili naming gummy vitamin brand. So kami yung first local gummy vitamin brand in the Philippines. Ang galing naman. And paano po kayo napunta sa ganong linyahan? Given the fact na ang family ay merong ganitong klaseng business in line sa medicine, kayo, ano yung nagtulak sa inyo? Ano yung nag-inspire sa inyo to have this kind of product? Naisip namin na unique ang gummies. Nag-isip kami kung ano yung chinek namin the trends worldwide na siguro magkakaroon ng global shift in taking your daily nutrition. So, aside from the pills, first world kasi that time lumalaki na talaga ang gummy market. And naisip namin, why not? Wala pang gumagawa sa Philippines. So, why not be the first, the pioneer? And then from there, we can see kung ano pa yung mga ibang linya na pwede namin i-introduce. And with that, Miss Erilyn, kayo bang mag-asawa health conscious? Oo naman. Ayun. Especially when it comes to our kids kasi iba na yung panahon ngayon. Ilan na po ang kids niyo, ma'am? Dalawa. And And kahit na mukha kaming bata, sa age namin, napapansin namin, marami na rin ang mga yung mga hindi expected na mga nawawala or like may serious health condition. So aside from the
mga food supplements, no, we really need to take care of our bodies through lifestyle change. Yes, totoo yan. Hindi lang basta nalilimitahan sa gamot, ano. Siyempre, nandyan din yung proper exercise, healthy diet, at siyempre, itong mga supplements natin. Yes. Oo. At dito, nung napag-desisyonan nga ng inyong asawa na simulan itong Health Fusion, kamusta yung naging simula nito? Naging madali ba, Mama Erilyn? Noong una kasi talaga, ginawa si Health Fusion for passive income, meaning pinasok namin siya sa isang direct selling company, and then they do the marketing for us. So, ano lang naman yun selling. Until such time na mas kaya ko ng iwanan yung mga bata. So, I did the marketing myself. So, nakakilala ako ng mga PR, mga influencers through, sumali kami sa mga bazaars, ganon. And then, social media. Ako pa lang nun. Until pandemic. So, nung nag-pandemic, doon talaga nag-boom because may stocks kami sa house. And then, kaming dalawa ng husband ko nun. And since we are under basic needs, pwede kaming mag-deliver. Kung kahit sino na mag-order sa amin because gummies are considered basic needs. Essentials yan. Yes, essentials talaga siya. Kaya, after that, nung magkakaroon na ng pasok yung mga bata, naisip namin na may kailangan ko na ng tulong. Kaya kumuha na kami ng third-party marketing agency to help me. Doon na nag-start. So, after that, meron na ring first employee. Tapos hanggang sa lumaki yung team na hanggang ngayon, naging marketing agency na nga kami. Yeah. And you said, nag-boom kayo or lumawak ang negosyo nyo during the pandemic. So nakita niyo yung irony din, di ba? Yes. Kasi during pandemic days, lockdown very limited yung ating galaw. Even sa pagninegosyo, maraming naapektuhan. Pero kayo, itong pandemic na ito, dun pa nag-boom ang negosyo. Opo. Actually, we saw that as an opportunity. Yeah. Na ito na yun, kailangan natin i-grab. So, kahit walang tulog, mga ganyan, talaga kaming dalawa yung nag-operations, nag-fulfillment, packing sa bahay, ganon. So, since 2017 hanggang pandemic times, nung 2020, doon talaga mas nakilala, ma'am, ang inyong product. Malaking tulong ba dito yung social media? For the first, malaking tulong ang social media. And then, 2021, kumuha na kami ng first endorser namin kasi papasok na kami sa Mercury Drug. Kinuha namin si Mariel Rodriguez na until now, tinatangkilik pa rin talaga ng anak niya ang vitamins namin. And after that, nag-Watsons kami. So, Jessie Mendiola naman kami last year. And ngayon, most ng mga PR namin is mga affiliates na talaga. Wow. Ayan mamaya pag-uusapan natin itong affiliates kasi isa ito sa mga patok ng paraan ng pagnenegosyo lalong-lalo na sa ating mga netizen o mahilig magbabad sa social media na pwedeng kumita. And our viewers and listeners might be wondering, Miss Erilyn, bakit Health Fusion yung naisip niyong pangalan ng business? Health Fusion stands for a fusion of science and health. So, gusto namin na mas masarap yung mga nilalabas naming produkto. At the same time, backed siya by science na talagang years of formulation and research yung ginawa namin para mabigyan ng sapat na nutrisyon. Yun yung kulang kasi na nakita namin sa mga Filipinos nationwide. So, nag-start talaga kami sa mga kids gummies. So, kasi gummies naman talaga, ang iniisip talaga lagi ng tao, puro sugar lang yan, hindi yan maganda. Pero ang sa amin, our first two products, Multivites and Vitamin C, are for kids. And hindi kami hahantong or mahantong sa ganito na ilang years na kami, 6 years. Kung hindi maganda yung produkto namin. Kasi ang dami na ring mga nag-attempt, marami na ring mga competitors na nagsilabasan, kaliwat kanan. And so, happy to say, wala namang bad reviews. Wala pa naman nangyayari anything. Kasi our gummies are actually formulated na non-GMO. Made naturally siya. No artificial ingredients, no artificial color. And it's dairy-free, soy-free. And mostly, it's halal. And also FDA approved din. FDA approved, yes. Kasi hindi Oo. kami makakapasok sa Mercury and Watsons Kung hindi FDA kami approved. FDA approved. Oo. Kasi nga ang daming mga
bagong brands of supplements Yes. na nasa social media ngayon. So, kailangan din talaga nilang mag-ingat kasi yung mga iba doon kaya sobrang mura, it's because puro sugar lang siya. Wala talagang laman. So imbis na makatulong sa maayos sa kalusugan, baka maging cause pa ng sakit kapag tumangkilik tayo sa mga ganitong klaseng produkto na hindi FDA approved. And ngayon excited na itong ating mga taga-subaybay na malaman ano ba yung mga gummies natin or products na available in the market na pwedeng i-enjoy ng ating mga clients. Ayun. So, meron kaming pangbata at meron din pang matanda. Para sa pambata, meron kami multivites. It consists of 13 vitamins and minerals. And happy to say, for the 4th year now, we're considered top 2 best gummy in the Philippines for our multivites. So, paano naman siya? Boost ng appetite ng bata. Pangpalakas kumain. Second, we have vitamin C. Third, we have Height Q. So, as the name implies, pangpatangkad siya at pangpatalino. It's a mixture of CGF, chlorella growth factor, with DHA. Wow. So, in one gummy na siya. And sugar-free na to. Sugar-free pa. Sugar-free. Our 4th kids gummies is Immunine Kids. So, 9-in-1 blend siya. May vitamin C, D, and zinc. Yun yung known sa Philippines, no, for combating mga sakit. But we added elderberry and echinacea and astragalus and other components para mas talagang ma-prevent yung onset ng flu tsaka cough. And sugar-free na rin siya. So, wala lang magsasabi na, puro sugar lang yan. Puro tamis lang meron yan. Yes. So, yun yung pangbata. Sa pang matanda adult naman. Adult naman. So, ang top 1 namin ngayon and yung nag-viral sa TikTok is our melatonin with 5-HTP. Lahat pala ng produkto ni Health Fusion, wala kaming kapareho ng iba. Meron kaming laging component or ingredient na a notch higher than yung nakagawian sa market. So for melatonin, ang kinaiba namin, meron kaming 5-HTP. Ang 5-HTP ay nakakatulong sa combat ng mga anxiety, depression, kapag lagi kang napapaisip. So sa melatonin namin, calm down ka muna niya bago kanya pinapatulog. That's why you wake up na walang sakit ng ulo. Kasi usually pag masyadong malakas, di ba? And melatonin is a natural occurring hormone. Hindi siya drugs. Hindi siya gamot. So it's safe talaga siya i-take. So, sugar-free na rin siya. Sugar-free na rin. So, both kids and adults ay pwedeng ma-enjoy yung inyong gummies, ating multivitamins. Yes. Oo. Ang tanong pa ng ating mga kaagapay, ma'am, affordable po ba ang ating products? Oo naman. Actually, nasa vision and mission ni Health Fusion. Now, we want both kids and adults, buong pamilya talaga, makaka-enjoy ng Health Fusion hanggat sa pinaka-malayong isla ng Pilipinas. Wow. So, yun talaga yung vision namin, to be the number 1. Yeah. Kasi kami na yung una, gusto namin ma-penetrate kung nasaan ka man sa Pilipinas. We made it sure na talagang affordable and hindi masakit sa bulsa ang Health Fusion. And sa ating kids gummies, Miss Erilyn, ano yung bestseller po natin dito? For now, ang bestseller namin, since yun yung pinakamatagal, our multivites. Yun yung pangpalakas kumain. But Height Q, which is sugar-free, is now growing fast in social media. Malapit na rin siya sa Watsons and Mercury. Ayan ang aabangan natin, mga mommies, para sa inyong chikiting. Itong multivites, may iba-ibang flavors ba ito? Multivites, strawberry flavored lang. Per gummy namin, isang flavor lang siya. So, ginawa lang namin iba-iba. Like for adults, may melatonin, may apple cider vinegar, so pang digestion. Meron kaming glutafairy, so it's glutathione with collagen. Meron din kaming Immunine, so 9-in-1 immunity. Meron din kaming CMOS. Ayan, CMOS yun yung hindi pa sikat talaga sa Pilipinas. Pero sikat na siya sa US. It's a superfood. Para siyang barley, but it's better than barley. Ayun. Because it gives you 92 out of the 102 minerals your body needs. Okay. And sa ating adult gummies naman, ano yung trending or laging patok dito sa products natin? For the longest time, ang trending talaga is our Beauty Bunny. So, biotin siya. It has 5,000 mcg of biotin plus other vitamins. But right now, bigla kaming nag-viral
sa TikTok early this year for our melatonin with 5-HTP. And growing yung Glutafairy, which is glutathione and collagen, kasi alam na natin na mahilig magpaputi yung mga ating mga Totoo naman netizens. yan. And Ang ngayon, skincare, meron priority. din kasi kaming, ang fastest growing is Proud, which is our hormonal sport. So ito nakakatulong sa aming mga kababaihan for pre-menstrual and perimenopausal. So kunyari na feel mo na magkakaroon ka na or yung mga may PCOS, mga irregular yung periods, nakaka-help ang Proud, which is available already in Watsons. So, okay. So maraming platforms na kung saan pwedeng i-avail itong inyong products. So meron sa social media, meron din sa ating mga drugstores. And kapag nasa punto na, lalo na nung nag-emerge or nag-boom ang inyong negosyo ng pandemic, kamusta ma'am? Syempre good problem yan kasi dumagsa ang orders. Paano yun na-meet yun? Yung ganong klaseng kalaking orders mula sa ating clients? Nagkaroon kami ng challenge dyan lately kasi biglang nag-viral. Ang laki talaga ng shift, no? Tumasang demand, ano? Oo. So, kailangan namin i-ayos, i-systematize fulfillment process kasi everything is in-house. So, kailangan namin mag-hire ng more packers. We invested in refilling machines kasi ang nagva-viral now are pouches. So, dati bote lang kami. Yung mga, kasi ngayon, ang market talaga ng Pilipinas ay tingi-tingi. So, kailangan talaga namin mag-invest sa mga machines for filling, for refilling, for and mga innovations pa para mapabilis namin yung delivery and packing ng aming mga produkto. Ano ba ang setup ngayon ng inyong business? At kayo po ba ay merong physical store at the same time? Meron kayong warehouse? Paano po ang setup ng inyong business ngayon? So, meron kaming warehouse sa Bulacan. Okay. And then, meron kaming, sa ngayon, ang fulfillment talaga is nasa bahay namin. And dahil sa nagdagsa yung orders, kailangan namin mag-shift. So, meron naman kaming office sa may Ditwa Zone in Quezon City. Before, pang-marketing lang siya. So, ngayon, kumuha kami ng additional space para sa aming fulfillment. And sa kwento nyo, iniisip ko kasi dagsa yung orders, good problem, good challenge siya, pero parang overwhelming kung tutuusin. Noong una, hindi na kami natutulog. Paano kayo naka-cope up doon, Miss Erilyn? Wala. We take it one day at a time. That's important. And actually, ang mas challenge sa amin that time is how to sustain it until now. Kasi virality, alam mo na, next time, di mo alam, isang araw, hindi na ikaw yung viral. So how do you sustain it? Kailangan you grab the opportunity na to sell more, to market your brand more, to market your brand better, para hindi ka mabilis na ma-put down ng kahit sino. Sabi nga nila, strike while the iron is hot. Yeah. Oo. Ganyan naman talaga sa social media. Habang trending pa, habang mataas pa yung demand, lubos-lubusin na. Yes. Diba? At syempre, mahalaga din na nasusustain. And with that, sa marketing aspect, alam naman natin na wide na yung inyong reach sa social media. Pero kayo po, ma'am, paano nyo pa po na ma-market? Ano pa ba yung mga ways nyo to promote itong mga products natin sa Health Fusion? Aside from social media, so we do digital ads. Heavy kami on ads. We also have activations. So meron kaming mga tao, mga push girls sa Mercury and Watsons. And sumasali kami sa mga events kasi very important to. Events sa schools, events sa mga universities, and corporate events as well. Kasi okay din kami sa mga BPOs. Ayan, if they have selling events, we support. We support causes also. Oo. So talagang nag-i-innovate at patuloy pang lumalawak, ma'am, ang inyong negosyo. Kasi from sa mga products natin, you also venture na rin sa marketing, sa promotions, So parang agency na nga rin tutusin ang inyong business. And pagdating sa ganitong klaseng negosyo, you're in the food industry, syempre, ang tanong din ng ating mga kababayan, ito nga, mga multivitamins, paano naman natin i-ensure na ito ay safe at malinis kainin? Kasi yun talagang concern ng ating mga kababayan. For our kids' gummies, actually for lahat ng gummies namin ay plant-based.
Plant-based. Meaning, they're made from pectin. Ayan. Ito yung interesting. Actually, doon na nagli-lead yung next question ko. Kasi, when you say gummies, ako ang pagkakaalam ko lang, chewable siya, inunguya mo lang. Pero, when I saw yung kanilang company profile, meron pa palang ibang klase ng gummies, which is itong plant-based pectin, at merong gawa din pala sa gelatin. Sige nga po, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ano ba yung pinagkaiba nito at anong mas safe? Okay. Sige, Arlo. Yung hindi alam ng nakararami na ang gummies made from pectin and made from gelatin. Karamihan ng gummies na nasa market, even yung mga nasa ibang bansa, made from gelatin. So, you always need to check the label. Gelatin ba yan or pectin? Ang gelatin, mas matigas. Ang pectin, mas malambot. And mas makunat si gelatin. So, ano yung mga implications naman nito? Kung makikita ninyo sa social media namin, we made a water test. So, dalawa yan. Isang gummy na gelatin, isang gummy na pectin. Pwede nyo gawin sa mga bahay nyo. No? I-drop ninyo sila sa water. Makikita ninyo ang pectin, si Health Fusion, nagme-melt kami or nawawala siya within 1 hour. So meaning, pag tinik ng mga bata, tinik ng mga matatanda, mabilis siya ma-digest. And clean yung tubig. Pero pag nag-gelatin-based gummies ka, wala pa, more than 8 hours siya nagme-melt. And nagbo-bloat mo na siya, nagme-melt, tapos meron pang kung ano-ano yung mga nasa ibabaw ng tubig. These are carcinogens that may block your colon and cause cancer. So imagine if your kid takes these gelatin gummies on a regular basis. Yeah, oo. So pag gelatin, ayun nga, it causes constipation, causes bloating, tsaka it's a choking hazard. Na-imagine ko nga kung gelatin ngayon para kang lumunok ng plastic. Kasi ang plastic, 'di ba? Matagal siyang malusaw. Yes. So parang ganun din. Parang ang gelatin kasi gawa sa litid ng baka. Oh, really? Yes, Okay. ang pectin, yung sa amin ay gawa sa peel ng orange fruit or ng apple fruit. So, natural kami, plant-based, kaya kami halal. Ayun. Gelatin gummies, hindi sila makaka-claim na halal sila kasi gawa sila sa animal parts. So, talagang rest assured na safe at hindi walang harm, lalong-lalo na sa ating chikiting kapag nag-take ng kanilang mga gummies dahil nga ito ay plant-based pectin, which is much safer than dun sa gelatin. Okay, at kasama pa nga rin natin ngayong umaga si Ma'am Erilyn D, ang owner ng Health Fusion dito po sa ating patok na negosyo segments. So ma'am, when it comes sa ganitong klaseng negosyo, in line din sa medicine and beauty, ma'am, anong usual challenges na inyong na-encounter as business owner dito po sa inyong negosyo? Siguro first challenge will be the ease of penetration sa market. Ano ibig sabihin nun? Yun nga, marami ng brands. Kahit sino pwede magbenta sa mga e-commerce platforms. So, ang ginagawa na lang namin dyan, we just do what we do. And naranasan na rin namin based from experience, nawawala din naman yung mga ibang brands na hindi sila FDA approved or hindi sila nakakalabas sa merkado. Kasi important ang may presence sa drugstores sa Philippines. Yes. Until now, iba ang market ng e-commerce, iba ang market sa trade or sa drugstores. Yung mga nasa drugstores, hindi nila kilala yung mga brands na nasa e-commerce and may mga ganun pa rin hanggang ngayon. So, that's the first, yung ease of penetration. Kaya dapat lagi mag-innovate. Kailangan laging up to the trend ka. Yes, sumabay. And hindi siya sabay. You need to expect. Kasi syempre may research and development pa, may formulation, may sampling, may FDA approval pa. So, kailangan talagang marunong ka mag-anticipate. Ano na magiging trend? Kasi hindi lahat ng trend sa first world countries ay magiging trend sa atin. Yes. So, kailangan marunong ka mag-decipher. Second siguro will be, I call them the staff, the corporate staff. Yan. Siyempre, hindi ko na kaya gawin lahat. So, I need to hire people who will work with me as we grow the brand. Ilan na po ba ang current na full-time staff natin dito sa Health Fusion? Sa Health Fusion, siguro we have more than 20 na rin kami. With the sales team, with the marketing team, with the fulfillment, packers, lahat na. Yeah. So, and nahirapan din kami. Ang challenge was, galing kaming work from home dahil sa pandemic. Yes.
tapos mag-hybrid, and hindi na nag-work yung work from home or hybrid. Syempre may mga like e-commerce department need to be in the office na on-site. Alam naman natin yung mga Gen Z, syempre, minsan hirap na magpapasok sa office. So yun yung mga challenges. Yeah. And I think mga ibang companies, small man or big, yun yung one of the challenges talaga nila ngayon. Pero kayo, paano nyo naman po ito siguro nasosolusyonan? Paano ba kayo mag-handle ng inyong mga staff po? Sa amin, we always see to it na may voice yung staff namin. That's true. Hindi kami perfecto. Syempre kami as millennials, iba yung nakagisnan naming approach sa pag-business. Coming from like a corporate setting, iba. So, iba din yung gusto. Tinatanong lagi namin, anong hinahanap mo sa isang company. How do you see yourself growing into 2-3 years? How do you see yourself? Para alam namin saan ka ilalagay, kung aligned ba yung papagawa namin sa'yo sa gusto mo mangyari. Because we want, makikita kasi sa work kapag happy and what do you call that? Yung gusto ng tao na mag-work sa'yo kaysa yung sa napipilitan lang siya. Which is mahirap yun, Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya and dinadrag mo na lang yung sarili mo papunta sa opisina para lang makapagtrabaho. Compare dun sa araw-araw kang papasok, masaya ka kasi alam mo, meron kang safe environment. Yes. Which is very important bilang isang negosyante na magkaroon tayo ng isang safe and sabihin na nating masayang environments for our workers. Kasi ang ating mga empleyado, ito, tatandaan natin mga kaagapay, hindi lang natin sila basta empleyado lamang. Katuwang natin sila sa pagbe-business. Kung wala sila, hindi rin naman natin ma-achieve kung anong gusto nating mapagtagumpayan dito sa pagbe-business. Kaya it's imperative as business owner to treat yung ating mga empleyado ng maayos. Oo, at mararamdaman nila na pamilya. Yes, they're well taken care of, sagot ka. Basta parang give and take. Give and take. Yes. Oo. Kapag maayos ang trato, syempre, asahan mo na rin na magiging magandang output ng ating staff pagdating sa trabaho. And kayo mag-asawa, your owners of this company, ano yung role nyo? Ano yung iba't ibang role nyo naman sa negosyo, ma'am? Okay. Kayo, Ever ma'am. since talaga, nag-meet kami ng husband ko, hindi pa kami nun. Nag-business talaga kami. So, our relationship was built in business. Dahil? Para pa yung pang-date kami nun. Oo, para may pang-date. Because, para may funds kami. So, doon nag-grow yung money namin. Nag-bazaars kami from baby shoes. Nagkaroon kami ng fashion shoes. May spa kami until now operating kasi mahilig kami magpamassage. And now, ayun na nga, nahanap na namin yung produkto na para sa amin. Kasi alam ko, ang karamihan din sa mga Gen Z ngayon, yung mga fresh grad, yung mga nagka-quarter life crisis, sa dami ng pwedeng gawin, sa dami ng business na pwedeng ibenta, hindi na nila alam kung anong pwedeng gawin. Overwhelming na. Overwhelming na rin kasi. Ayan. So now, I think, for me, ang kailangan lang kung ano yung forte, parang stand by that. Huwag na kayo lalayo. Kunyari, working na ito, you stick to that, and then you just work. So, sa amin naman ng husband ko, siya talaga yung visionary. So, si husband, siya yung macro mag-isip. Ako yung micro. So, we always work on that. Siya yung nag-strategize. Ito, kailangan natin gawin. Ganyan. Ganyan. Ako yung bahala sa paano i-achieve yun. Kayo nag-execute. Yeah, so ako yung operations, siya yung CEO. So yun nga yung pinagkaiba, no? Merong visionary, meron siya mismo yung nag-execute nitong plan na to, which is very vital sa pagpapatakbo ng negosyo. Kumbaga kanya-kanyang strength yan kanya-kanyang kalakasan, at kapag pinagsama-sama, for sure achievement ang kaakibat niyan. And also bilang mag-asawa, syempre you have your kids. Ma'am, bilang isang business owner, bilang isang asawa, wife, bilang isang ina, ma'am, paano nyo pa nadja-juggle? Nadja-juggle nyo pa ba yung oras nyo? Kasya pa ba? Kailangan. Yung 24 hours. Kailangan. So, ang nangyayari, kaya kailangan ko ng mga reliable staff. Ayun. So, kailangan talaga mag-invest kami sa HR, human resource acquisition, talent acquisition. Because sila talaga yung parang mga legs ko na, limbs ko sa business. Yes. So, kung wala sila, kung hindi ko lang sila ma-rely, mahihirapan talaga ako. So, actually, after kids ko kasi ngayon, elementary na. So, whole day na sila.
Kaya mas may oras na ako natutukan yung business din. Pagdating nila sa bahay, magre-review, gawa homework. Pagtapos nila, pag matutulog na sila, nagkatrabaho pa rin ako. Wow. So, ganun lang. Hands-on talaga kayo, ma'am. Yes, hands-on. Ang priority ko talaga bata. So, sinasabi ko yun sa staff na kapag kailangan ako ng bata, nasa family talaga ako. Siyempre. And then second will be the work. Yun. First and foremost talaga family ang nauuna sa ating priorities. At syempre wala pa rin namang makakatumbas pa, no, hihigit pa sa ating pamilya more than our work. Kasi ang work laging nandyan pero yung pamilya talagang mahalagang yan. Kaya dapat hindi po yan lisa, no, sa ating priorities. And bilang isang negosyante, ma'am, syempre andyan yung mga feedbacks ng ating mga customer. Syempre, for sure, naka-receive na rin kayo ng mga, di naman bashing siguro, or may mga comment lang about your product. So, paano nyo siya tinatanggap? Paano nyo siya tinitignan, ma'am? Actually, sa isang product lang naman, may ganun. It's, for the melatonin product. So, meron kaming mga bad testimonials. Mga pero bashers, kasi, no? Yes. Laging nandyan. It's because masyadong na-exaggerate ng mga affiliates yung content. Because ang sinasabi nila, melatonin is a sleeping pill. It's not. Hindi siya drug. Hindi siya, masyado lang na-exaggerate yung pag-content nila na in 5 to 10 minutes tulog ka na. Kasi melatonin, it's a natural occurring hormone sa katawan natin. But, kailangan alam mo din na meron kang healthy sleep routine. So, dapat nakapatay yung ilaw. Yung mga nag-ML dyan, hindi ka talaga makakatulog kahit na umaandar pa yung utak mo nun kahit na naka 10 milligrams ka na ng melatonin or what. Kailangan may healthy sleeping habits pa rin ang mga tao. Totoo naman. Yes. Oo, So, di ba? Yung mga products na, yari, mga slimming products, hindi ka naman automatic mag-i-slim or magkakaroon ng magandang katawan kung di mo kain ka naman ng kain. Kung kain ka ng kain, puro ka sangyup, di ba? Hindi ka nag-exercise, so wala din. Kasi supplemental lang naman din itong mga ito. Kaya, yun nga, no, yung mga affiliates na minsan wala ring idea. Yes. Kaya doon rin nagkakaroon ng problema. And speaking of affiliates, ito, magandang malaman din natin na isa sa mga patok ngayon sa pagnenegosyo, itong affiliates, sa social media. So, can you explain sa ating mga listeners, paano ba maging affiliates at ano ba yung role ng affiliates sa inyong negosyo? Sa ngayon, lahat talaga ng brand sa TikTok, very important part ang mga affiliates na. So, doon na kami nag-i-invest ngayon, nagka-capitalize. Affiliates is yung bagong term for resellers. Reseller. Para lang, they work similar sa resellers. Ang kinaiba lang, sa affiliates, hindi ka mamumuhunan. Mag-content ka lang, or magla-livestream, tapos may yellow basket lang, mangungumisyon ka. So, kapag nag-post ka ng content or nag-live ka sa TikTok or sa Shopee, Lazada, pag bumili yung customers sa'yo through you, meron ka na agad matatanggap na commission. So, walang puhunan. Ang puhunan mo lang siguro yung strategy mo, paano ka mag-content, tsaka sipag. Sa pagpo-post. Kasi, ang affiliate videos din, hindi mo pampapredict kung alin ang magte-trend or yung tatangkilikin ng views. So, ang talagang laro is to post as many videos as you can. So, yun pala ang role ng affiliates. And yun nga yung pinag-i-investan nyo ngayon dito sa business. And right now, currently, ilan po ang ating affiliates? Right now, we have over 900 active affiliates. Active ito, ha? Active, baka meron pa dyan mga inactive. So, dagdag sila sa numbers. So, maraming mga kasi ang bilis mag-affiliate. Mag-request ka lang ng samples through our shop. And i-approve lang namin. So ganun lang siya kadali. Ganun lang kabilis. And then yung kabilis. commission, it will range from average of 20% and up. Mataas din. Yes. So talagang... But depende sa industry. May mga fashion, di ko alam kung ano. For supplements, ganyan, we can start 15 to 20 and up. So yan meron din palang magandang hatid na opportunity rin ng Health Fusion sa mga interested na maging affiliate. Mamaya ibibigay po ni Ma'am Erilyn yung kanilang contact details and social media page to follow. And dito sa Health Fusion, 8 years na in the industry at nagpapatuloy pa, and marami na rin kayong mga pinagdaanan sa negosyo. Pero Ma'am Erilyn, dito sa inyong negosyo, ano pa ba yung mga plans ninyo? Ano pa ba yung vision nyo na gusto nyo ma-achieve dito?
First, yung plan namin, gusto namin talagang ma-own yung gummy vitamin industry through in launching more products na makakatulong sa ating mga Pilipino. Pangalawa, gusto namin mag-add ng more brands. So, para maging e-com heavy talaga ang business namin. So, yun yung mga gusto naming mangyari in the hopefully near future with the help of affiliates and everyone else. And syempre, meron din tayong mga ambassadors sa Yes, inyong business. And nabasa ko nga dito sa page nyo, OA Nanay. Ano ba yung ibig sabihin niya na Miss Erilyn? Okay, ang OA Nanay, nag-start yan dahil kay Mariel Rodriguez. Oh, okay. Kasi ginawa namin tong mommy group. It's a mom group sa Facebook, OA Nanay. Para magkumpul-kumpul lahat ng nanay. May community kami of mga moms saying na OA kami, dahil OA kami, trust namin si Health Fusion para sa aming anak. And OA sa dami ng vitamins, si Health Fusion. Yeah. Kaya siyang OA Nanay. OA in a positive sense. Yes. So, para sa welfare ng anak at maayos sa kalusugan. Hatid nga ng Health Fusion. And dito po sa ating talakayan ngayon, syempre may mga listeners din tayo na aspiring din na maging entrepreneur at entrepreneur. Siguro kung meron kayong gustong i-share sa kanila, isa sa mga tanong ko is, bilang isang negosyante, what is the greatest lesson? I know, marami, pero ano yung top of mind nyo na natutunan nyo sa business na gusto nyo ring i-impart sa ating mga taga-subaybay? Sa amin, kami ng husband ko, siguro one of the or if not the most important lesson is number 1, don't stop learning. So hanggang ngayon, actually yung asawa ko, nag-aaral siya ng AI. Inaaral niya how Artificial AI, intelligence. Yes, kasi doon na tayo mapupunta eh. Yeah. In China, mga live sellers nila AI na. Bago yan, ikaw, ano ang iyong pananaw sa AI? Threat ba siya o tulong siya sa ating... Ito sinabi ng staff ko. Ang AI, it will be detrimental if you follow it. But if you know how to calibrate AI to follow what you need, doon magiging successful yung AI for you. So, tamang paggamit lang talaga. Yes, tamang pag-utilize paggamit, sa AI. So, yun, number 1 is never stop learning the trends, know how to anticipate trends. Number 2 is, with hard work comes faith also. So, ako naniniwala ako sa, ang hirap-hirap kasi mag-business ngayon. Sa dami ng mabilis, sa dami ng pwedeng pasukan, sa bilis ng pwedeng magbenta ngayon. But, kailangan natin siguro i-look back where we came from. Ako, maano ako sa roots. So, I pray. Ganyan. Pero hindi pwede, syempre, puro prayers lang din. Dapat may gawa din. Dapat may gawa. But I really believe na may luck factor. Kasi marami talaga akong kilala na yung talagang kayod ng kayod pero wala rin. So, may luck. And paano nangyayari yung luck? It's through prayers, through faith. At syempre, yung blessing ng Lord, lagi namang nandyan as long as you seek Him, as long as part siya ng equation ng ating negosyo. Kaya mahalaga na every time we do our business, laging kasamang Panginoon because siya naman talaga yung nagsusustain at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. At mahalaga rin, importante din na malaman natin na lahat ng meron tayo, galing yan sa Panginoon. At yung strength na meron tayo sa Panginoon lamang nagmumula yan. And also, Miss Erilyn, sa mga taga-subaybay po natin na gusto rin pasukin ang pagnenegosyo, maaaring may mga agam-agam pa sila or baka natatakot sila from your experience at na naging matagumpay nga po itong negosyo nyo. Ano po yung words of encouragement, ma'am, na gusto nyo pong iwan para sa kanila? For me, to be honest, ako yung hindi risk taker. Yung husband ko talaga yung risk taker. Ako yung mas follower. So for me, kapag may napupusuan kayo, hindi lang pwede dala ng emotions. Kailangan i-study niya siya scientifically, no? Kung ano yung magiging yung feasibility study ng business na yon. Pag talagang sure kayo na mag-work siya, meron kayong support system, meron kayong assets, or meron kayong mga connections, go for it. Kasi mahirap talaga ngayon mag-isip kung ano yung ibebenta. I'm sure maraming may gusto mag-business. Ang bilis lang. Business na lang ako. Magnenegosyo na lang Ayoko na mag-empleyado. Oo nga. Pero mahirap din kasi siya. Kasi laging don't be afraid of
losing or don't be afraid of committing mistakes. Yun din lagi ko sinasabi sa staff. That's true. Uh-huh. Kailangan nyo i-admit kung ano weaknesses nyo. And from there, the acceptance, doon kayo kuha ng mga solutions on how to make yourself better and how to grow as an individual. Oo. And also, the mistakes doesn't define who you are eh. Hindi naman yun magtatapos lang dahil nagkamali ka eh. Yes. Kundi yung mistake na yan, tignan natin as our stepping stones, para magtagumpay tayo. Tignan lang natin ano yung mga lessons na baunin natin and let's move forward. And bilang isang negosyante, syempre, si Ma'am Erilyn, hindi siya risk-taker, pero I think don't be afraid. Na rin ako sa husband ko kasi ang dami niyang ginagawa. Kaya before this Health Fusion, ang dami niya mga sides. Yeah. Nag-fail din. Uh-huh. Dami din lugi, ganyan. So now, he's wiser. Yeah. Financially, how to, yung finances, ganyan. And when to take risk. Kasi hindi pwede mag-yes ka sa lahat. Oo, totoo kailangan naman calculated risk talaga. Oo. And to put your eggs not in one basket, but kaya nga kami nag-venture into new brands, like may marketing agency kami. Kasi, what if mawala bigla yung food supplement? Ngayon kasi, okay siya. Trending pa yan yes. Oo. So, kailangan isipin ninyo, ano yung patok whole year round. Yeah. Dapat, kapag kunyari, mababa yung food, just say, at this month, tataas na naman yung school supplies. Yung mga ganun. Yeah. So, you need to know how to forecast. Yeah, oo. At laging mag-research. Research. Dahil nasa mundo na tayo ng internet. So, talagang there's a pool of wisdom and knowledge sa internet. Kaya, i-maximize lang din natin yan. And with that, Miss Erilyn, salamat ha. Yes, Kasi thank you ako, so much. ang dami ko natutunan from you and ganun din sa ating mga Maraming kagapay. salamat din, yeah. Sa mga interested po na i-try yung ating gummies, ano na lang po ang ating social media page na pwedeng i-follow. Okay, so ini-invite ko lahat ng tao na i-try ang Health Fusion gummies through buying from our TikTok shop, Health Fusion PH. Meron din kaming Shopee, Lazada. And available din kami sa Watsons tsaka sa Mercury Drug. And soon sana sa more accounts and drugstores nationwide. Ayan. So, meron din po kayong Facebook page, Health Meron Fusion. din, yes. Meron din kaming website. Ayan. So, talagang legit kami na brand of gummy vitamins. As said, kami yung first. We have the first mover advantage. Yeah. Pioneer, Pioneer, ng ating gummies. At ang maganda pa dito, affordable na at safe pa. So Yes. talagang makakatulong ito sa ating mga chikiting. Ganon din sa ating adults. And we pray, Miss Erilyn, na patuloy pa pong i-bless ng Lord ang inyong negosyo salamat. para maging blessing din sa ating mga kababayan. Mag-ingat po kayo, ma'am, and good morning. Thank you so much, Aru. Ikaw din. Mga kaagapay, atin pong nakasama si Ma'am Erilyn D, ang owner ng Health Fusion. Nawa po mga kaagapay ay marami po kayong mga natutunan at na-inspire po kayo mula po sa kanyang istorya. At talagang napakabilis po ng ating time. We need to say goodbye at mga kaagapay, salamat po sa pagsama sa amin. At ganun din, salamat sa ating mga nakatuwang sa broadcast, ang mga kasamahan natin dyan sa Bukawi Transmitter sites, sa ating mga production technicians. Maraming salamat kay Jabez Mansion na sinamahan tayo dito mula po sa RTV, maging kay Lourdes Magtunaw na nag-assist sa atin, maging sa ating broadcast engineering team na sina JB Tabua at Angelo Menor. At sa ilang sandali po ay susunod na ang ating mga iba pang programa dito sa 702 DZS, kaya always mag-tune in lang po kayo sa ating himpilan. Muli, ako po si Arwel Mendoza para sa Entrepinoy Special sa himpilang 702 DZS FEBC Radio TV. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.